Welcome back mga kabayan. Nagpabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Mga politikong kasabuhat ni Presidente Kuting ng Norte Jr. sa pagbenta sa Pinas ay nabulgar na. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kaya pala gustong makianib nitong Presidente Kuting ng Norte na ito sa Amerika ay ibinibenta na pala ang ating bansa dito sa mga kanuna ito na tila ba ang natural resources lang ang kanilang habol dito sa ating bansa. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong si Presidente Kuting ng Norte na ito ay hindi talaga or wala talagang malasakit sa ating bansa at sariling interes lamang ang kanyang inaatubag at hindi ang paglingkod. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong si Presidente Kuting na ito ay tunay ngang walang integridad at tila ba kanyang mga kayamanan lamang ang kanyang iniisip. Amerika, magkano kaya naman ang offer? Yan ang naging tanong-tanong ng ating mga netizen dito sa ating bansa kung magkano naman kaya ang ibibigay ng mga kanuna ito sa ating bansa. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hanggang ngayon ay gusto pa ring sakupin ng bansang Amerika itong ating bansa dahil sa ating rich of natural resources, lalong-lalo na sa ating gold reserve. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kapag ang natural resources ng ating bansa ay magagamit sa matama ay yayaman talaga ang ating bansa. Ngunit sa kasamaang palad dahil sa mga politikong ito katulad ni Kuting at kanyang mga kasabwat, pati na rin itong si Tambaloslos Romualdez ay nagiging mahirap ang ating bansa at nahihirap muling bumangon, hindi katulad ng panahon nitong or panahon ng administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte na talagang inaasikaso ang kanyang paglilingkod dahil ito ang kanyang nasumpaang pangako nung siya pa ay nauupong bilang Pangulo. Well, para nga sa kabuuang detalye ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Ang ating comment section naman po ay bukas para sa inyong mga opinion at mga hinaing. Lagi pong tatandaan, as citizen of this country, your opinion matters. Yung troops natin. For what? Kasi hindi, ang resupply mission kasi, given the situation, you need to talk it out with China. Kailangan mong makipag-usap sa China kasi though may claim tayo, they also have a claim. And when it comes to might, we have to recognize the fact that we are not as mighty as China. And that is a reality, really. Really, that's what I'm saying. So, sinasabi ko nga, napag-usapan nila yan sa bilateral consultative mechanism na meeting dito sa Beijing eh. So parang napag-usapan nila yung issue ng Sabina Shoal. Well, the Chinese was asserting na remove na nyo na yung magbanwa dyan, pero tayo sinasabi nga natin, we have a claim through EEZ. So, nagkaroon ng ganun. So, ang tingin ko on our side, we don't want to withdraw, but you don't have any choice kasi mamamatay yung troops mo kung hindi mo ito kasi walang makapasok na resupply eh. Kasi yung resupply, walang pag-uusap doon sa dalawang bansa, walang negotiations kasi China is not amenable na mayroon kang ship na magtatagal dyan forever. Yun eh. So, ang nangyari dyan, talagang napilitan na mag-backtrack tayo at i-remove mo yung yung barko doon kasama no yung mga crew kasi wala nang kinakain yung mga crew. Wala na, magugutom sila, mamatay sila, dehydrated nga. Nakita ko nga yung footages na nilabas nila, naka-dextrose na ata yung mga tropa natin kasi yung mga Coast Guard kasi yun, dehydrated na. So, yun yung reason talaga bakit tayo nag-back off. At kung titignan mo sa sitwasyon na yan, China is asserting its control over the area. Mm-hmm. So, de facto, I'm sorry, no, but the way I see it,
de facto, China has control over Escudo Shoal. Doon pa lang sa doon pa lang sa hindi makapasok yung resupply mo, questionable na kung kontrolado mo yung area. Wala tayong control sa area, given that. Kasi kung may control tayo sa area, then we can actually occupy or we can actually do a resupply mission. Kaso wala eh. Kasi yun yung sinasabi ko, ang realidad talaga, Admar, is they have more ships than us and they have more power in terms of Navy and in terms of PCG capacity than us. It's a reality. So kaya nga sinasabi ko, kapag hindi ang mga questions nga na lumalabas even before pa tayo nag backtrack na bumalik sa kumbaga sa territorial waters natin. Ang sinasabi nga doon, baka ito na ng China yung barko. Kasi gustong-gusto na ng China makaalis doon. So may mga questions nga minsan na tinatanong ako, what do you think? Ano mangyayari kung itutow ng China yung barko yung magbanwa? Sabi ko, sana naman wag gawin yon. Sabi ko, sana mag-usap na lang kung ano ba ang concession tungkol dyan. Kasi ang hirap naman nun itutow mo. Kasi sa akin, it would be humiliating for the Philippines, to be very frank, if China will tow our boat. Kasi ang boat natin ay hindi sira ha. Ang Magbuano hindi sira. It's a brand, bago yan ata eh. Oo, pinakamalaki natin. Pinakamalaki. But that is already ang pinakamalaki natin. But if you compare that to China's capacity, when you talk about boats and navy, that is not, to be very honest, that is a very small thing for them. So yun yung sinasabi ko. May realidad kasi. So kung tatanong mo ko, Admar, if we have control over the area, I don't think so. I really don't think so. That is the sad reality. Kaya nga negotiations yan eh. Kasi both my claim. Pero pagdating sa pag-try mong angkinin or sabihin na akin ito, dito ako, it really needs to have that physical, effective occupation. And then if it long terms na yan, long na yan, ilang years na yan dyan, in some ways, magiging sayo yan in a matter of time. Ganun siya eh. In a real world situation. So ganun siya. So ang tanging susi nito ay magkaroon talaga ng usapan. Buti pa yung US at China nag-uusap, di ba? Recently din si Michael Chase ba ito? Ng military ng US ay nagkaroon din ng usapan. So needed ng matinding usapan ito kasi alam natin nagkaroon na ng lamat muli yung relasyon ng Pilipinas at China rito at hindi lang yung BRP Sierra Madre, yung dyan sa Ayungin Shoal, yung nagkakaroon ng issue pati na rin sa iba pang mga lugar dyan sa West Philippine Sea. Oo, ang ano ko nga dito, ang ano ko kasi ganito, ang sinasabi kasi ng China, why the Philippines is doing this when you have the DOC ng 2002. So ibig sabihin, everything should be status, but parang sinasabi nila ng mga Chinese na the Philippines is not respecting the DOC. Ang DOC kasi is regional level, ASEAN level yan eh. So parang sinasabi, kasi nga, nandun nga yung Magbanwa. Ang justification natin, nagpapatrol lang. Pero matagal ka dun eh, 4 months eh. So nag-iisip na yung mga Chinese na, hindi ito patrol-patrol lang. So ngayon, ang ano kasi niyan, yung strategy kasi natin is not actually to our advantage. Kasi when you move like that, China will move against you. Yun yung sinasabi ko, there's always a reaction to your action. So, ginawa natin yun. So, ang nasa isip ng mga Chinese na, okay, for feeling nila, gagawin mo ulit. So, ang mangyayari dyan, they will try to exert control over that area, yung Sabina Shoal. In the same manner na ginawa nila sa Scarborough Shoal. Nakita mo, walang kontrolado nila yung Scarborough Shoal eh. Even Second Thomas Shoal, they are in control with that eh. So ngayon, yung Sabina, kasi pumasok tayo doon, we're trying to assert control na hindi tayo sigurado kung kayang nating pangatawanan yun kasi hindi naman tayo ganun ka-powerful na country in terms of Navy, in terms of PCG capacity. We only rely on the United States, but United States blah 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 blah, but nothing to it, 'di ba? So ang nangyari ngayon,
ang reaction ng China, they will exert control over the area. Kaya nga yung mga ibang analyst, ang sinasabi na even si former Ambassador Bobby Tiglao, sinasabi niya sa mga sinusulat niya at even ako sa analysis ko is we lost control over the Sabina Shoal. Kasi ngayon, mas malakas at mas mas aggressive ang counter ng China. Dahil nakita niya, okay, may plano siguro itong Pilipinas. So, we will try to exert control na. And pag sinabi mo, sir, magiging niyan. They will really guard the area and they will really protect that area to their advantage na hindi tayo makakapasok dyan, hindi rin tayo magkakaroon ng effective physical control or even presence in the area. Kasi wala kang physical presence eh. Ang sinasabi naman nitong si Yusek Alexander Lopez, may iba daw paraan, strategic na sinasabi, strategic presence. But come on, give me a break. What do you mean by strategic presence over airspace? Do you really think we have the capacity to compete with the air force and the air capacity of China? No, we don't. To be very honest, we don't. Kaya nga sinasabi ko, the best possible way is to negotiate. I-negotiate mo na lang yan. Okay, wala na lang both, parang let's go back to the DOC. Walang presence kayo dyan sa Sabina, wala rin kami. Let it be a status quo. Ganun siya dapat eh. Pero inunahan kasi natin eh. Pag inunahan mo yan, sigurado China will react. And the way they react, they will really put their foot on the ground, kumbaga. So yun eh. Yun yung minsan na hinaiinis ako kasi hindi nag-iisip yung mga policy makers or yung ating mga tao na nag-strategize on this na hindi nila naiintindihan how the other side will react. Na pag nag-react yung other side, ang tanong, are we in a disadvantaged position or advantaged position? Kasi definitely we will be at the disadvantage kasi we don't have capacity. Kasi dapat tayo bilang Asian, ang way natin to negotiate and to resolve problems should be an Asian way of negotiation. Hindi yung American way of negotiation na bumabangga siya at hindi nagkakaroon ng solution, lalo lang gumugulo. Kasi very Americanized talaga tayo. Even the way we fight our battles as a country, very Americanized. So, I don't think that will work. So, yun ang sinasabi ko. Okay, fine, gawin mo, option mo. Pero ang tanong, after that, mayroon ka bang makukuha? Aside from the fact na hiniya mo yung China sa UN dahil nag-deliver ka ng speech or asking, aside from that, tangibly, pragmatically, may makukuha ba ang Pilipinas? O lalo lang tayong madidiin kasi we are also we need China for so many things too. Like for example, import, exports, investments, even tourism. Bumababa na nga eh. Wala na nga atang nagbi-business masyado eh. Yung existing business na lang ng Chinese na nandyan sa atin, sa Pilipinas, pero wala nang additional ata. Do you really think hindi pa mas maglo-lower yun? Ang banana natin, ang ating export ng mga agricultural products sa China market, bumababa na. Bumababa. Baka ma-zero yan. Do you really think it's good for the Philippines? It's not. So kaya nga sinasabi ko, you need really to be very strategic in how you deal with this issue. The best way talaga dyan is makipag-usap ka. Tanungin, meet halfway and get what you want from the country. Hindi yung palaging zero-sum game. Walang mangyayari sa Pilipinas kung zero-sum game ang framework mo sa pag-a-assert ng rights natin. Precisely because we are not a big and powerful country. We are a struggling country, even economically, especially under this current government. Ang dami-daming problema domestically, corruption, economy, lahat na lang mayroon, peace and order. So how can you really fight with a giant country that's so stable and so united and cohesive as a country? Sige nga, ito yung hindi ko maintindihan sa mga Pilipino, hindi nag-iisip eh. Itong current administration, puro hangin, puro brabado na kaya, pero hindi naman. Prof. Nakakahiya yung nangyari sa Magbanwa ha. Nakakahiya internationally ha, nakita mo, yung linalabas nila sa barko, nasa ano ba yan, yung higaan ng mga pasyente. Stretcher. Tapos 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 may video na kumakalat sa social media na yung isa nating tropa parang yung aircon gumaganon siya para kumuha ng tubig doon.
yung tulo ng aircon, nasa video yun na kumakalat ngayon sa social media. Mm. So parang it's really humiliating for Filipinos like us. Why do we have to do that? Bakit mali ang strategy? Mm. Tsaka ito pa, Prof, no? Itong purpose din ng EDCA, 'di ba? Oh, yeah. 'Di ba? Actually, ano na ito paso na ito. Ay, hindi pala paso. Tapos na yung 10-year na pwede na magdesisyon. Wala tayong alam kung in-extend ba Wala. ito. Kasi kung i-terminate din ito, dapat 1 year advance, 'di ba? So nagpapatuloy ito, di natin alam kung magi-extend pa ba ito or tatapusin na. Pero ang nasa agreement ata na after ng 10 years, kung walang desisyon, magtutuloy-tuloy, 'di ba? Ang mismong agreement. So ano yung nagiging silbi nito ngayon? Hindi nga tayo natulungan diyan sa bahaging yan, pati doon sa BRP Sierra Madre, sa iba pa na kinakawawa tayo ng China. So ito yung isa sa mga ano lang din. Patunay na wala talagang silbi yung EDCA na yan. Puro na lang ironclad kuno ng mga commitment ng Estados Unidos. Kasi talaga naman, Admar, ang commitment ng mga sinasabi ng United States is lip service, literally lip lang. Salita, nothing more. Pero they're trying to militarize the Philippines for their own purposes and their own interest. Kasi ang kailangan kasi natin maintindihan, ang United States, may sarili silang agenda. Na ang agenda na yan is favorable sa kanila, pero hindi favorable sa Pilipinas. Pero ginagamit ang Pilipinas na makuha nila yung agenda nila at ma-achieve nila yung agenda nila sa Asia-Pacific region. Kasi to be very frank din, walang country sa South China Sea o sa Southeast Asia or even Asia-Pacific na magpapahawak sa liig sa mga Amerikano. Wala. Sino lang yun? Pilipinas lang under current administration ni BBM. Hindi ko nga maintindihan because that is not the right position for a country like the Philippines. So hindi ko maintindihan. Yung EDCA, wala naman. Ang EDCA is favorable to the United States but not to the Philippines. Ang daming mga etching dyan na yung yung parang pag may disaster, Oo. tutulong ako. Wala naman. Asan ba sila? Ilang disaster lang dumaan sa Manila, sa Luzon. Nalumubog na ang Manila ilang beses. May EDCA bang, may mga EDCA, may mga personnel ka bang mga Amerikano nakita na nag-disaster relief? Or nag-evacuation ng mga Pilipino na nasasalanta at nalulubog sa baha? Wala. So ano yung EDCA? EDCA is for the Americans to use the Philippines to militarize against China. Darating tayo doon kapag hindi tayo nagising sa katotohanan na ganun talaga yan. Baka huli na lahat, doon pa lang tayo magising. Kaso, ang problema, Admar, even if Filipinos are against EDCA, the current government will stick to it. Kasi kailangan ni BBM ang Amerika for him to survive domestically and even pati itong internationally. 'di ba nagkaroon din ng military agreement with Japan naman, 'di ba? And may pumalag din diyan mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia. Nang sabi pa ay may kalayaan kayo pero maganda siguro kunan din ng kumbaga punto yung mga kapitbahay mo na bansa dahil hindi lang naman sa inyo yung lugar na yan dito sa Southeast Asia, hindi lang naman kayo-kayo ang nandito. Meron din kayong kapitbahay na maaring makaapekto din sa amin indirectly or directly diyan sa inyo pong mga military agreement or military joint exercise. Malinaw daw 'yan sa bylaws ng konstitusyon ng Southeast yung ASEAN. Ang ASEAN. Oo, ng ASEAN. So dito pa lang parang masyadong makasarili ang Pilipinas na akala mo naman nandun tayo sa top 1 kahit sa Southeast Asia top 1 tayo pero wala Sa Southeast Asia, sa ASEAN na level, nas number 6 tayo. Nauna na ang Vietnam. Baka maunahan pa tayo ng Laos or di kaya ng Cambodia in a matter of time. Hindi naman siguro ng Myanmar. Tama kasi, di ba? Mayroong kasing sinasabi
na ang Pilipinas humingi ng tulong sa ASEAN at saka ASEAN countries na, kinaano kami ng China, parang yung China, ang laki-laki, binubuli kami. Pero kaya kami kumbaga, we will have military agreements with Japan, Australia, Germany, US, and all that. Pero kasi ang sinasabi naman nung mga ASEAN leaders at ASEAN countries, okay, fine. Pero before you do that, you consult us. Kasi kung anong mangyari sa'yo at makipagbakbakan ka sa China, kami lahat affected. Kung consult nyo ba kami? Tapos ngayon gusto nyo kaming makisawsaw sa problema nyo. Sa problema mo, Pilipinas. Kinonsult nyo ba kami nung nakipag-agree ka nag-sign ka ng RAA with Japan, nagka-sign ka ng military or defense agreement with Germany, and in-upgrade mo ang EDCA into 9 from 5? Wala ka naman consultation, kasi ngayon sasabihin mo, tulungan ka against China sa ASEAN level. Yan yung reklamo ng mga ASEAN counterparts natin. Actually, ang Pilipinas is already isolated in ASEAN under BBM. Precisely because ang sinasabi nga nila, dapat kasi independent foreign policy ang sinusulong ng Pilipinas. And at the same time, dapat tinitignan mo na ikaw ay nag-i-exist, hindi lang ikaw na isang bansa. May marami kang neighbors. Kung anong gagawin mo vis-a-vis another country, that will affect the whole region. So, yun nga yun. At saka, may reklamo din ng ang ibang country sa ASEAN when you talk about yung mid-range missile launcher na naka-deployed sa Pilipinas. Medyo din sila dyan, aligaga sila na bakit may ganon. Kasi in the very first place, sa ASEAN kasi may agreement na ang ASEAN is a zone of peace and prosperity. So ibig sabihin, may agreement din na hindi ka dapat mag-deploy ng mga weapons sa bansa na member ng ASEAN na medyo delikado na at high level na. Kasi that will create an arms race in the region. So may mga ganon. So we're actually, to a certain extent, parang nababiolate natin yung ibang principle ng ASEAN na kung saan dapat nag-agree tayo at hindi tayo sumasalungat doon kasi we're part of ASEAN. So in a way, ang mga ASEAN member states ay hindi rin masaya sa atin. They're not happy with us. They're quiet because yun yung tinatawag mong ASEAN way of diplomacy, but that doesn't mean na happy sila sa atin. Lagi tayong pinag-uusapan sa lahat ng mga regional meetings Ang tanong lagi, bakit under Marcos Jr. ganito ang nangyari sa Pilipinas? Bakit kayo nagkaroon ng foreign policy na very leaning to the United States? Bakit ang South China Sea biglang gumulo nang si BBM na ang naging presidente? Bakit nagkaroon ng additional EDCA? Lahat yan tinatanong Kapag may mga regional level na meeting, kahit na hindi government level kahit think tank level or organization lang level people to people meron talaga ng ganun. So ang projection talaga sa Pilipinas under BBM, hindi maganda. Hindi talaga maganda. Geopolitically, internationally speaking, ang image ng Pilipinas is not good. Hindi pa kasama ang domestic dyan domestic na imahin natin. Ano pa lang yan? Regional, international na level pa lang. Based on geopolitical issues. Hindi na maganda ang imahe ng Pilipinas. Na-isolate tayo actually sa ASEAN na level. Ito namang mga pulpul na mga geopolitical analyst political analyst, ang sinasuggest naman sa BBM administration is lumayas na daw tayo sa ASEAN kasi hindi naman daw tayo sinusuportahan ng mga ASEAN neighbors natin. Sabi ko, sige, alis ka ng ASEAN, lalo kang mawawalan ng anchor sa region. Do you really think you can survive alone in the region with an interconnected world? Tapos ang feeling mo naka-back up sa iyo ang United States? Kapag wala nang mahita ang United States sa Pilipinas, iiwanan kang parang hot potato. Ganoon talaga ang United States. Gagamitin ka muna. Pag wala na silang gamit sa iyo, iiwanan ka sa ere. At bahala ka sa buhay mo. Look at what happened to Afghanistan. Look at so many examples. So, hindi ko maintindihan bakit ang mga Pilipino parang hindi pa rin gising. Ang kasi dyan, it boils down to one thing kasi. Lahat ito na nangyari, it boils down to one thing. Foreign policy. Ang tanong, sino ba ang author ng foreign policy ng Pilipinas? It's the president. So it goes back to BBM. Mm-hmm. Siya yun So kung masisisihin dito, yun yung sinasabi ko, bakit yung sinisisi si Sara when you talk about these issues? Sasabihin niyo kung sino ang author ng foreign policy ng Pilipinas, sa kanya yan Siya ang may responsibilidad dyan. So, balikan niyo siya. Hindi yung
isang government official na hindi naman yan author ng foreign policy ng bansa. Mhm. So yun kasi, di ba, lagi nilang binabato kay Sara yan eh. Hindi naman si Sara ang may author dyan eh. Sila, di ba? Mhm. And itong development ngayon, lalo na sa pera ng China, na welcome. Meron akong nabasa dito na artikulo na yung ang tawag nun, Petro Yuan or Yuan Petro ba yun, na pwede tatanggapin na ng Saudi yung pera. Ano yung nakikita nyo po na advantage nito sa Pilipinas kung naging maganda pa yung relasyon natin with China, lalo na at tayo dito sa Pilipinas wala tayong sariling talagang langis. Lagi tayong nag-aangkat ng langis at mayat maya gumagalaw yung presyo ng mga krudo natin, gasolina natin. Grabe na yung traffic dito, marami na mga sasakyan. Ano nakikita mo na advantage kung medyo maganda pa yung relasyon natin with China? Hindi kasi kung maganda ang relasyon natin with China, we can get concession from China in terms of using yuan in purchasing oil from different countries, like for example Saudi. Kasi ngayon, hindi lang Saudi, even other countries, Russia is also a producer of natural gas and may oil din sila. Nagbebenta yung mga yan. At syempre, Saudi Arabia, they are accepting yuan as a currency sa pagbibili ng mga petrolyo at saka ito yung mga oil products, no, including crude oil. So kung mayroon kang magandang relasyon sa China, you can actually make a negotiation na through China you can buy this kind of products na mas mababa ang presyo. Kasi if you look at the exchange rate, mataas pa rin ang exchange rate when you talk about the dollars. Mataas eh. Ang magkano ba ang Philippine peso to yuan? 7 pesos to 1 yuan. How much is the dollars as against 2 peso? It's 58, 59. So makikita mo yung difference. So in a way, pwede tayo makatipid at maging mas strategic sa atin yun. And one thing though, ito din ang dapat nating maintindihan. Itong pag-change ng currency, na international currency, mangyayari yan in a matter of time. Ngayon, dahan-dahan. Kapag nangyari yan in a matter of time, ibig sabihin, magiging dominant na currency ang yuan. And that's already a sign that China is the number 1 economy in the world, or number 1 in the world in terms of, powerful countries. And the United States will be number 2, number 3, number 4. Now, kung hindi maganda ang relasyon natin with China, din mahirapan tayo in the long run. Kasi ang United States really is going down. Going down talaga siya. Wala kang magagawa. That's a fact of life, kumbaga. So, yun yung mga bagay na hindi natin naiintindihan at hindi naiintindihan ng mga Pilipino. May mga dynamics sa international level kasi na kapag hindi mo siya naintindihan at hindi ka guided kung ano nangyayari sa international level, ang foreign policy mo domestically, yung pagka-craft mo ng foreign policy, kapag nagkamali ka at hindi mo naintindihan yung dynamics globally and even regionally, madi-disadvantage ka in a matter of time, and that will impact your economy and everything about your country. And one of that, yung tinatawag mong petro-yuan. In a matter of time, ang yuan ang magiging currency na tatanggapin even ng mga oil-producing countries. Kasi mas stable siya kaysa sa dollars. Kasi may reserve siya kaysa sa dollars. Ang dollars kasi, ang ano lang ng dollar kasi, since it's the international currency right now, it's still, in a way, ginagamit. Ang ginagawa lang ng United States para ma-maintain niya yung status quo, print lang ng print, produce more dollars. Pero ngayon, pero tumataas pag napoproduce kasi sila ng dollars, tumataas yung interest rates, nagkakaroon ng inflation. So ang nakikita ng ibang countries, that is not advantageous to them. So ang nangyayari, and also ang dollar kasi ang power ng United States to control other countries. So ngayon, aware na kasi ang mga bansa na iba, lalo na yung Global South, na for the United States not to be dominant, we should shift the currency para magko-collapse kasi ang power as a dominant power, as a hegemon, ang United States magko-collapse yan kung hindi na ang dollar ang dominant currency internationally. At papalitan mo ng ruble or papalitan mo ng yuan kasi yuan ang pinaka-stable na currency. Kasi ang economy ng China to a greater extent, may mga sila, don't get me wrong, no?
ang Chinese economy, maraming challenges. It's a lot of challenges. Pero at the end of the day, if you compare the Chinese economy with the American economy, in a totality, it's more stable. Mas stable siya. Tsaka Ganun yung siya. presence nila compare sa iba pang bansa other than US, talagang andun eh. Yung mga Oh my presence God. ng Sinabi ko sa'yo. China, mapaproyekto man yan, mga negosyante man yan, Oo. negosyo or mga infra project ng bawat bansa, merong ano na eh, meron ng Chinese na no? Galing sa China. So, nakita ko rin dito yung ano pala, yung palitan pala kahit dun sa sinabi mo nga yung palitan ng peso to yuan is nasa 7 pesos. Tapos 7 to 7.5. O Oo. let us say 8. Oh. oo, tapos ang US dollar 56.57. Tapos Oo, pero mababa na yan. Tumataas yan hanggang 59 eh. oo, tapos kung ano mo naman dito sa Saudi Riyal pala, ang isang Saudi Riyal ay 1.88 yuan. Sa dollar naman, 0.27 dollar ang isang yuan. So, mas malapit tayo pag dito tayo sa sa yuan talaga kaysa doon sa peso. Oo. Philippine peso to dollar mahigit halos mahal. 6 na pong piso. So doon pa lang mas friendly itong China kumbaga. Oo, kaya nga sinasabi ko mas makakamura tayo, mas makakasave tayo ng pera. Kumbaga. Ang kaso, paano mo gagawin yun? May gitgitan tayo with China. At tingin ko, itong BBM administration, hindi ko alam kung bubuti ang relasyon natin with China under BBM. Pero nakikita nyo ba, kung magkakaisa itong Southeast Asia rin, na mananawagan. Do paunti-unti meron nang naririnig tayo iba't ibang mga side mula sa Southeast Asia nagbibigay ng mga hindi indirectly pero alam mo na nagbibigay ng payo sa atin. Tingin mo kung lalakas pa ito, may chance pa bang bumawi? Bumawi tayo? Kumbaga parang okay, sige, magkakaisa na lang tayo ulit, no, common goal natin. Kung medyo lalakas pa itong panawagan ng mga kapitbahay natin? Hindi, pwede naman kung hindi tayo makikinig sa United States and we will decide on our own as a country. Ang kaso, siguro mga Pilipino will have that kind of stand. Now we're independent, we don't listen to the United States, we decide as a country kung ano importante sa atin, ano makakabuti tayo sa atin. At talagang mag-band tayo with our Southeast Asian friends and allies and our neighbors. Siguro mangyari yan. At tingin ko mas gaganda palalo ang imahe ng Pilipinas at mas magkakaroon tayo ng mas magandang relationship sa lahat ng ating mga karatig na bansa na nasa Asia Pacific. Feeling ko Kaso, ang problema mo under BBM, it's very obvious. It's really under the heavy influence of the United States. So ang tanong, do you really think the United States would want to see that the Philippines will have that unity with ASEAN countries? Na ang perception naman itong United States at ng ibang mga G7 is yung ASEAN countries have good relation with China? Yun Kasi tayo lang actually ang it's a very odd situation for the Philippines, no? Sa buong ASEAN, ang Pilipinas lang ang may pinaka very hostile na relationship with China. Even Vietnam, maganda ang relationship with China. Na kung titignan mo, ang relationship, ang historical relationship ng Vietnam at China, maraming marami silang away na pinagdaanan. Mayroon pang nagkaroon ng gera pa yan na China-Vietnam War dahil sa border issue din. Pero ngayon, at this time, contemporary-wise, after Second World War, makikita mo, very harmonious ang relationship ng Vietnam and China. But they also have conflict over the South China Sea. Kasi nag-overlap yung mga claims ng Vietnam is also being claimed by China. Parehas pa sila ng claim. Sovereignty ang issue nila. China claims some parts of the South China Sea na kiniklaim ng China na sovereignty. Na ibig sabihin, pag-aari daw ng Vietnam. Ang China, the same. Mas mahirap nga
yun eh. Kaya lang, mahirap yan i-resolve. Sa atin, easy nga lang tayo. Sila sovereignty. Pero if you really look at the relationship of the two countries, very harmonious. Vietnam benefits a lot from Chinese investment, tourism, lahat na eh. Market and all that. Pero kung, yun nga eh. Pero ano tingin mo sa Pilipinas? Eh kasi nga, ang Vietnam is very independent when you talk about its foreign policy. Hindi mo madidiktahan ng Vietnam. Even United States will not be able to dictate. No country can dictate. It will work as a country based on its national interest. Ang Pilipinas kasi, hindi ganon. At this time, under BBM, I don't think so. Pero, yun ang sinasabi ko, hindi natin kaya maging independent na country na magkaroon ng independent foreign policy. Kaya. Nangyari na yan sa panahon ni Digong eh. Bakit hindi sundan? Yun lang yun eh. Bakit hindi na lang sinundan or nasundan yun? Parang sinusugan lang ba yun? Kaso BBM, nag-ano siya, 180-degree pivot eh. So yun yung nangyari. So, mahirap pa. Kung tayo lang ang tatanungin, kaya natin mag-unite, kaya natin maging closer pa sa ASEAN counterparts. Pero, if this administration will continue to accept the heavy influence of the United States, I don't think so. I don't. Itong Vietnam na magkaano lang tayo, almost the same yung sitwasyon, di ba? Eh, kanilang Mas pinapahalaga. mahirap pa yung sitwasyon nila sa atin, Admar, kasi mas marami silang gulo with China before. Tama. Eh, ngayon, merong pahayag na dito sa balita, China relations a top priority. Oh, sabi ng isang Vietnamese leader. At saka nagbabasa ako ng mga balita sa relasyon ng China, Vietnam, and US. Maganda siya tingnan kasi halimbawa kagaya dito, nag-aaway yung US and China para doon sa yung subsea cable plans para sa internet nila. Alam mo yung parang kung para sa ikagaganda ng bansa, nag-aaway sila kasi merong may offer itong US, itong China, merong may offer. Tayo wala tayong ganun eh. Hindi tayo pinag-aagawan. Di ba pataasan ng bidding? Kumbaga nagbi-bidding yung China and United States. Ang nagbe-benefit yung Vietnam na parang... Alam mo yung parang may manliligaw sa iyo na, sige nga, pagandahan kayo ng kung ano yung ibibigay ninyo. Eh di na, ang nakabenepisyo doon, yung yung nililigawan nila. O sige, bahala kayo dyan. Basta interest namin yung inyong pinag-uusapan. Kaso wala tayong ganyan, hindi tayo pinag-aagawan sa wala tayong ganun. Mahirap pa rin yung mga kababayan pa natin. 'Di ba? Parang ang interest lang na nakikita natin ngayon, hindi talaga interest ng mga Pilipino, interest ng mga Amerikano dahil nga doon sa pagbibigay daan sa EDCA dahil sinasabi nila baka sakupin tayo ng China, ganito ganyan, meron mga Chinese spy. Pero di alam na nandito na yung mga Amerikano sa atin. Ang dami na mga base militar nila. Nagkalat ang mga Amerikano dyan, ha? Hindi ba alam ng mga kababayan natin? Tsaka yung mga tinatawag na Chinese spy, blah, blah, blah. My God, ang mundo ay very high-tech na. If China really want to spy on the Philippines, my God, hindi na nila kailangan mag-send ng mga tao dyan. May satellites po sila. Mayroon na nga silang space station sa labas ng Earth. Kung mag-spy pa nga, yung sa US na nga, nauna nag-spy, di ba? Meron ng Google Map. Malalaman na yung bahay mo. Malalaman mo kung nasaan ka, kung anong pinagagawa mo. Wala nang taong i-deploy dyan. Computer lang, titignan. Sa high-tech ba naman, my God? So nakakatawa itong mga ganitong, tawag nito, mga usapin na ang mga estudyante daw ng mga Chinese na nag-aaral sa Pilipinas are Chinese spies. Do you really think China is that stupid to send those mga batang walang kamuang-muang as Chinese spies? Of course not. They're not. They're very intelligent people and smart. If they really want to do that, madali lang yun. Gagamitan lang ng technology yun. Isu-zoom ka lang, makikita lahat. Lalagay lang yan dyan ng an invisible drone kung saan ka pupunta. Masusundan ka na. May technology. Pero hindi ko maintindihan Speaking of technology pala, iwas muna tayo dito sa China and US. Nabalitaan mo ba yung sa Lebanon? Yung 5,000 mga beepers?
Parang sumabog mga ilang ano lang, oras lang ba, minuto yung pagitan. Napasok, paano na kaya sa Pilipinas? Baka gawin din yun sa ating bansa. Tapos isisisi sa, kasi marami pa naman mga Chinese phones dito. Oo nga. Lahat pala made in China, hindi pala Chinese phone, mga made in China kahit na Western brand. Oo nga eh. Isa pa yan, hindi pa marunong mag-distinguish na ang daming mga gadgets na nilalagay lang din made in China pero hindi China galing. Alam mo yun?